Okay, magandang araw mga ka-farmer. Welcome back. Ngayon mga ka-farmer, dito tayo sa ating talong na Calixto. Kasalukuyan nagdadamo tayo mga ka-farmer. Tapos yung kalagayan ng ating infestation sa whiteflies is yung mga luma nung isang araw na wala na, pero may bagong pisa kahapon ko pa lang na bagong pisa na lumalabas, yung lumilipad na kahapon ko lang napansin na lumilipad na sila. So ano na naman, sasalubungin na naman natin sila. Sana hindi pa makapagpangitlog, pero usual may nakapangitlog na talaga yan kasi madali sila madaling mangitlog yung whiteflies. At saka may panibagong infestation na naman ng trips, bumabalik na naman, pero madali lang naman tong trips kaysa sa whiteflies. Yun nga yung sinasabi ko, na pag once na talaga yung whiteflies, yung talagang matindi yung atake nila, huwag nyong pipilitin na mariresolve nyo na yung ground zero talaga. Iko-control nyo lang mga ka-farmer, kasi pag hahabulin natin yan, siguro yung sinasabi ng iba na may nagsasabi isa o dalawang spray lang, lang yun, mga mild lang yun ang problema. Pag pag talagang malala na mga ka-farmer, hindi mo basta-basta makukuha yan. Ang maganda dyan kung aalisin mo lahat ng dahon tapos isprayhan mo yun, pero kawawa naman yung talong kung ganyan. Dito nga dapat aalisin tong mga matatandang dahon, kaso hindi natin magagawa. Ang problema niyan kasi mga ka-farmer, pag once na lulubusin natin yung pagkukontrol sa kanila, gusto natin i-ground to zero, sobrang dami ng synthetic chemicals na magagamit natin. Ang tendency niyan is mas magki-create yun ng mas iba pa, lalong matindi pang problema, dahil bacteria yan, toxic yan na mahuhulog dyan sa lupa. Yung mga insecticide na ginagamit natin, maiipon yan, nagkukos yan ng acidity sa lupa. Pag once acidic na yung lupa, lumalabas yung iba't ibang uri ng sakit, at saka mga peste, mga insekto na mga umaatake sa ating tanim. Tsaka pag may makakasurvive, may chance yun na magiging resistant na siya sa uri ng mga chemical na ginagamit natin, hanggat mauubos natin lahat ng uri ng chemical. So sa akin dito, kasi yung whiteflies kasi mga ka-farmer, may season yun sila na marami talaga sila, tapos may season din na mawawala talaga yan sila ng kusa. Ang magagawa lang natin is i-boost talaga natin ng husto yung tanim, banatan natin ng foliar para kumapal yung dahon, matitibay sila. At saka yung whiteflies mga ka-farmer, hindi nila gusto yung sobrang kapal ng dahon, although kinakain nila yung chlorophyll ng tanim, ng dahon, pero ayaw nila sa ganun. Siguro may mga dahilan kung bakit ayaw nila. Kaya huwag tayong mabahala basta sobra na yung atake ng whiteflies. Iko-control nyo lang, huwag nyo nang habulin talaga na mag-ground to zero. Kung makuha nyo sa inyong pamamaraan or pamamaraan natin na mawala sila, mabuti. Pero kung hindi, nandyan pa rin, pabalik-balik, sige lang, tuloy pa rin. Pero yung tungkol sa trips mga ka-farmer, yun talaga matatanggal mo yun sila na mawawala sila, pero babalik at babalik. Pero kung sobrang acidic na yung area nyo, mahirap na kontrolin yan. Yun lang ang naano ko. Yun sa mga obserbasyon natin sa paulit-ulit na natin nagtatanim ng mga ganitong pananim,
Yun lang ang nakikita natin, na dapat talaga may disiplina sa paggamit ng chemical. 4 na buwan yung tanim natin, itong talong natin na Calixto, saka pa lumabas tong mga white flies, kasi nung una wala naman talaga to. Pero kalaunan, lalo na yung pabalik-balik na tayo gumagamit ng synthetic chemicals, lumalabas na sila. Pero kung nag-stick tayo doon sa organic, mayroon man yun pang ilan-ilan pero hindi magtagal. Kaso lang hindi tayo pwedeng nakastick lang doon sa organic, mga kaparmer. Hindi pwede yun. Hindi tayo kikita ng, at saka hindi natin makuha yung maximum na yield talaga ng ating pananim, lalo na yung abono at saka mga insecticide na ginagamit natin na synthetic, mga synthetic chemicals. Yun, yan ang pinaka number 1 magpo-post talaga. Kahit yung lupa natin, alagang-alaga natin tong lupa natin, protektado para hindi siya magiging acidic, pero yun, mayroon pa rin, lumalabas pa rin dahil din sa mga ginagamit natin. Okay, yun lang mga kaparmer, update natin. Sa susunod na naman, update ko na naman ito. Happy farming.